Happy Monday afternoon. 4 o'clock na dito guys and kaya-kaya na yung init. So pag 4 kaya na. Pero 3 sobrang init pa. So ngayon naman pag-usapan natin ang ating mga agaves. Kung gusto nyo guys ng matibay-tibay na succulent, ayan, go kayo sa agave. Iba-iba rin yung form nila. Kaya lang yung kulay nila mostly green pero may mga variegation naman. So, unang-una kong nagustuhan ay itong ating Kishukan. Pero ito ay pangalawang Kishukan ko na guys. Kasi yung una kong Kishukan, 2 years ago, dito nakababa guys. Nakababa siya sa baba. And then, in-scratch siya ng pusa. After nun, umulan ng 3 days, tuloy-tuloy. So, narat talaga yung Kishukan ko na yun. Ayan, so 2 years ago ko yun nabili. Ayan, ang mga kasabayan niya. Si Thread. Ito si Queen Victoria. Yan, maliliit lang yan guys nung nabili ko. Ito guys, si pangalan nito, variegated yan. Tapos itong mga to. Quadricolor and Splendida. Splendida to guys. Ayan o. Tapos itong Shoji Rajin, Var. Tapos ito, si Quadricolor. Tsaka itong toothpick or Stricta. Ayan, nagkasya pa yan sa isang box kasi maliit pa sila nun. Ayan o. Mababait sila guys. Ito nga, ang liit nito. One head lang to nung nabili ko. Ayan o, tingnan nyo ngayon. 3 heads na. Ayan, so ito yung Shoji Rajin Variegated. Ayan o, laki na nila o. Maliit lang to guys nung nabili ko. Wala pa pala tong 2 years sila guys. Kasi ano yun, November 2022. Ayan, lumaki na rin yan si Thread. And ito is, early last year ko lang nabili kasi nga namatay yung una kong Kishukan. So, kaya ako nag-agabi guys dahil dito kay Kishukan. Nakita ko lang din sa mga vlog. Nagandahan ako sa kanya. Ayan, gandang-ganda ako. Kaya ayan, napamain ako ng iba pang varieties ng agave noon. 2022. And so far, ang bait nila alagaan guys. Yan, lalo na tong nandito guys, yung mas manipis na dahon. Yan, every 2 days yung dilig ko sa kanila. So ngayon baka mag everyday. Yung nandito naman is every 4 days. So ito yung kasabay ng ating Var Kishukan na binili ko. Ito naman yung non-var. Yan, makapal din yung leaves nila guys. So ang dilig ko sa kanila is every 4 to 6 days. So, ire-repat ko na siya guys kasi lumaki na rin siya sa pot na ito. And ang bilis mag-ugat guys. Nung mga binili kong agave before, sa Benguet din guys. Uprooted din sila. Parang succulent. Tapos, after 1 week, dinidiligan ko din. And ano guys, ang bilis umugat. Ang bait pala ng agave. Yan, maano lang din talaga sila. Matusok sa mga leaves nila. Nagustuhan ko kasi din yung mga form nila. So, mas matibay-tibay siya kumpara sa ating mga soft succulents. So, hardy talaga sila. And so far, sa pagre-repat ko ng mga agave, mabilis silang ma-root bound. Lalo na yung nasa labas. So, ito, first time ko pa lang siyang i-re-repat. So, i-re-repat ko siya sa ganitong pot kasi si Dugong, gantong pot siya. So, papartneran ko siya. And hindi din siya maarte guys sa soil mix basta well draining. So ang soil mix nito maraming pamis guys. Ito ano lang to guys, mga used ano ko na to, mga soil mix. Hindi siya maarte. So far sa pag-aalaga ko na agave, wala pa akong na-encounter na pest or yung mga fungus, ganyan wala. Yan, kahit tong mga soil nila, pag nagre-repat ako ano lang, used CNS, okay lang din. Hindi siya maselan. So, check natin tong roots niya kung root bound na rin. So, 1 year, naka 1 year na to. Makapal din ang leaves nito guys. So. Kaya nga yung Kishukan ko before, na-scratch talaga siya ng pusa. Ang dami. So, ayun, nung umulan, ayun, narat siya guys kasi pumasok talaga yung tubig. Kasi nag 3 days umulan nun eh. Kasi di naman to maarte guys. Kunyari, narepat ko to ngayon. Kahit diligan ko bukas, kaya niya. So, ganun yung agave. And madali lang din naman siya irepat. Kahit na matusok-tusok yung kanyang leaves. Kaya lang. Kasi nasa dulo lang yung tusok-tusok. Ayan guys, root bound na kaagad.
Yan. So, ganyan. Pag naka 1 year na sila, nire-repat ko. Ayan. Anyan ang roots nila. Napaka-healthy. Tapos, kunyari, binili ko siya, tapos nagka-roots na after 1 week, or nadiligan ko. Kahit isabak ko na siya, guys, sa direct sun, kaya niya din. Bawasan natin konti at nakaangat siya. Yan, so dadagdagan ko na lang to ng mga lupa sa kanyang gilid-gilid. Tapos, sabak na ulit sa labas. Yan, ganyan lang. Ayan na guys, madali lang naman talaga i-repat. Yan, linis-linis ko lang siya. Tapos, niro-rotate-rotate ko lang din to kasi umaharap din to guys kung saan yung araw. Kasi ano din sila, rosette type eh. Tapos, pipesto ko na siya sa labas. So, ayusin ko na lang siya doon sa ano ni Dugong. Eto guys, yung sinasabi ko. Kahit ilang repat ko na to, dati, ilang beses ko to nirepat, wala siya arte guys. Si Quadricolor, tsaka si Splendida. Ayan, mukha silang Sansevieria. Yan, and ang ganda din. Ang ganda din ng kanilang color. Maano lang talaga, mostly green yung agave. Yan. And dito ko na siya nilagay. Ayan. Ayan o. Same sila ng pot ni Dugong. Yan. Kaya nirepat ko siya dyan. Para same sila. Yan. Yan. Gustong gusto ng direct sun ng mga agave guys. Yan. Kahit ano. Ang kulay nila is more on green talaga. Pero ano. Tuwang-tuwa naman ako din sa agave. Kasi iba-iba din yung kanilang form. Ayan, nirotate ko to. Nakaharap siya sa likuran. Para ano, naman, mag-even yung kanyang sun exposure. Ayan o. Gandang-ganda ako dyan sa Quadricolor. Tsaka ito, kay Queen Victoria. Ayan, gustong-gusto ko rin siya. Ayan, daming-daming ng babies. Pero hindi ko yan inaalis kasi ang ganda niya tingnan pag ganyan. Ayan. So, ayan yung aking mga agave. Thank you so much for watching. Bye!